Kapag mahal mo, hindi mo bibilangin ang sakit. Titiisin mo kasi alam mo kahit sandali lang ang saya. Totoo naman. Hindi ko talaga alam kung anong dahilan kung bakit umalis bigla si Akiro. Pero kung ano man yun, siguradong mahalaga yun. Para siyang si Cinderella, yung bigla na lang umaalis. Nakakatuwa na lang talagang isipin na sa dami ng lugar na mapupuntahan ko, dito ako napadpad sa liblib na lugar na to. Isang lugar na para sa akin ay mahiwaga. Isang lugar na malayo sa ingay at gulo ng syudad. Isang payapa at hindi nagmamadali ang bawat galaw. Subalit ang puso ko, bakit ganito? Bakit nagmamadali sa pagtibok sa tuwing makikita ko yung mga ngiti ni Akiro na hindi mo mababayaran? Ang mga ngiti kasi ni Akiro, napakatamis. Yung mahahawa ka na lang sa bawat ngiti niya. Tapos, lalong nawawala yung mga mata niya kapag ngumingiti siya. Yun lang naman yung mga napansin ko. Ang cute kasi. Yung tila ba gumagaan yung pakiramdam ko kapag nakikita ko yung mga ngiti niya. At sa unang gabi ko sa apartment, nakatulog naman ako ng maayos. Malamig kasi. At kahit mag-isa lang ako, masaya pa din naman kasi alam kong sa pagsapit ng umaga, may mga ngiting magpapasiglang muli sa puso ko. Nagchat lang ako kay Akiro bago ako matulog at eto, sa pagsapit ng umaga, gumising ako masigla tapos naligo na ako kahit madilim pa sa labas. At eto, tatakbo ako para naman sumigla yung katawan ko. Gusto ko din kasing maging kabisado yung lugar na to. Kaya nag-iikot-ikot talaga muna ako. At grabe, wala akong nakikitang tao. Hindi katulad sa syudad na kapag 4 AM pa lang ay nako napakaingay na, tapos napakadaming tao at sasakyan. Pero dito, wala talaga. Sobrang tahimik at ang maririnig mo lang ay ang mga tahol ng aso na nag-iingay kapag dumadaan ako. At makalipas ang isang oras, eto, doon naman ako patungo sa bahay nila Akiro. Nang makarating ako sa tapat ng bahay nila, aba, nakita ko siyang gising. Tapos madaming tao sa kanila na parang may handaan na magaganap. Nang makita niya ako, ngiti naman kaagad eh. At ako eto, masayang nakikita yung matatamis niyang mga ngiti. Tapos pumasok kami sa bahay nila at eto, naintindihan ko na kung bakit nagmamadali siyang umuwi kahapon. At yung kape na ginawa niya, masarap talaga.
Medyo mapait pero masarap. O dahil lang ba si Akira yung nagtimpla? Kaya sobrang sarap sa panlasa ko. Pero promise, masarap talaga yung kape. Kaya ito, nasa labas lang kami ng bahay habang nagkakape. At matapos magkape, tumulong kami sa mga paghahanda. Sa totoo lang, wala akong alam sa ganitong bagay. Hindi ko nga alam na nakakaiyak pala ang sibuyas kapag hinihiwa at binabalatan. Gab, naiyak ka ba? Tanong na Akiro habang nagbabalat ako ng mga sibuyas. Grabe, ang sakit sa mata. Hindi naman Akiro, ang sakit pala sa mata ng sibuyas. Lo, hindi mo ba alam yun, Gab? Pero teka, paano ka nag-dinner kagabi? Akiro, yung kapitbahay ko dun, binigyan ako ng ulam at kanin. Tapos, nagpaturo na din ako kung paano ba gumamit ng rice cooker. Hala, seryoso ba, Gab? Hindi ka marunong gumamit nun? Oo, Akiro. Hindi eh. At eto, tumawa si Akiro. Nakita ko na naman yung tawa niyang halos mawala na yung mga mata niya. Kapag nakikita ko talaga yun, ang cute niya sobra. Hayaan mo, Gab, tuturuan kita lahat ng bagay na dapat malaman mo. May alam naman ako, Akiro. Mag-init ng tubig. Wika ako. At eto, natawa na naman si Akiro. Ang cute niya talaga, tumawa. Na halos mawala na yung mga mata niya. Apo, Akiro, andito pala si Gab. Magandang umaga po, lo. Wika ako. Magandang umaga din sa'yo, Gab. Teka, umiiyak ka ba? Pinaiyak ka ba ni Akiro? Nako, hindi po. Dahil lang po sa sibuyas. Ganun ba? Akala ko pinaiyak ka ni Akiro eh. Pero Gab, iho, huwag mong papaiyakin ng apo ko. Bigla kami nagkatinginan ni Akiro dahil sa sinabi ng lolo niya. At biglang umalis ang lolo niya, tapos naiwan kaming tahimik at bumalik ako sa pagbabalat ng sibuyas. Naging tahimik kami bigla. Hindi ko tuloy alam kung paano magsasalita. Si Akiro tahimik din na nagbabalat ng bawang. Bakit kaya nasabi yun ng lolo ni Akiro? Kaya ito, ako na yung naglakas ng loob na magsalita. Nabibingi kasi ako sa katahimikan namin ni Akiro eh. Akiro, bawang ka ba? At eto, tumingin si Akiro na labis ang pagtataka. Tapos sabi niya, bakit? Wala lang. Wika ako naman. At eto, natawa na lang kami pareho. Siguro, di na lang namin pag-uusapan ang bagay na yun. Kaya ito, balik sa dati na parang walang nangyari. Pero, di mawala sa isip ko ang sinabi ng lolo ni Akiro. At ayun, sila lolo at lola nasa balkonahin ng bahay na
Nakatingin sa amin ni Akiro at tila ba masaya sila na pinagmamasdan kami. Gab, huwag mo daw akong paiiyakin. Biglang sabi ni Akiro habang nagbabalat ng bawang. Kaya sumagot ako. Huwag kang mag-alala, Akiro. Hindi ko gagawin yun. At nakita ko ang simpleng ngiti kay Akiro. Isang ngiting tila ba ayaw niyang ipakita sa akin pero nagpupumilit lumabas. Tila ba isang ngiting may nakatagong lihim na pagtingin.